Sige nga. Wala siya. 5C kasi yun. Wala yan, Type C? Wala. Ah, dapat yung isa. USB. Try nyo nga akin. Ako nagamit yung sir, baka type C nga akin. Patingin niya, sir. Yeah! Patingin niya, bro. So ito, ganito muna pag-check sa server bago tayo mag-install ha. Malas pa naman ako, sir. Check mo kung compatible siya. Yan. So dito, ito yung pag-set. Pag bumukas, pag mag-replace kayo, ganito lang o. Hindi naman nakalak to, naka-unlock na yan. Anong gagawin, sir? Pag isa-set natin, halimbawa, nasa ano kayo, gusto nyo ma-check in naman, halimbawa ayaw, ito yung lock, naka-lock yan, hindi nyo mabubuksan. I-ano nyo lang yan, isip nyo lang dito, ayan o, naka-unlock. Para? Tapos, hilahin nyo to para mabuksan siya. Ayan. And then, hilahin yan, ayan na siya. So, ayan. Ito na yung laman niya ngayon. Mga laman loob. Laman loob niya. Hindi naman nakakamatay dito kahit hawakan niya, wala yan. Shorts. Hindi, wala yan. So, ito yung ano natin. Ito yung fan niya, dalawang processor, isa lang yung nakalagay. Ang tawag ko. Ito yung processor niya, oh, server. Ito yung sa RAID controller niya, dito, yung mga hard drive. Ito yung nagko-control dyan. Kasi ito yung process, ano niya, memory. Dalawa yan, capable of, pero isa lang yung naka-install. Sa hard drive, sir, ano nila ang capacity ng bawat isa? Depende, makikita niyo sa labas. Tera na to eh, no? Hindi, ano lang yan. 146. Ah, 146, 146, 146. Pero kino-configure natin. Pag hindi nyo na-configure yan, hindi nyo ma-installan yan. Laging kino-configure. Yun ang gagawin natin ngayon. Dito. Didilitin natin yung laman. Parang fresh install. Yun ang gagawin natin. Anong tawag dito? May reset button pa din. RAM. May reset button Ito pa. yung RAM. Ha? Meron. Hindi. Ito na yung pinaka-ano niya. Power. Power. Diin mo lang siya. So, ayan. So, off ko lang muna. Long press. 1, 2, 3, mga 5 yan. Sir, So, ito na sa kabila. Usually sir sa server, redundant palagi ang power supply oo, niya. nakaredundant yan. Kaya Isang normal, isang oo, pero hindi siya gumagana na backup. sabay. Tandaan nyo. Oo. Bigla siya, pag halimbawa nabunot mo to accidentally, biglang siyang on. Walang interruption yun. Ganun din sa ibang switch or router. Redundant yung ano yan. So, ayan yung pagtanggal. Ganun na natin din. Tapos i-slide pa ano para ano. So, ganun din siya. Pinless din to. Ano yan? LGA land grid sa processor. DGA? Yan yung processor. LGA siya. Parang DGA. Yan na. Mas malaki nga lang kaysa sa CPU. Oh, kasi C yun, ano to. So, balik lang natin. Hindi ko lang siya nilagyan ng ano kasi. Dito, para makita niyo rin kung ano yung CPU na nakalagay. Hindi ko na tatanggalin kasi para ano. Yan yung CPU niya. Ito yung meron. So, if ever maglalagay tayo, kailangan din natin ng fan pa kasi. So, wala tayong fan kaya hindi ko malalagyan. Wala na akong processor na available. So, ganun lang din. Diretso sa memory, ang pagtanggal, ayan, dalawa. Tapos pwede yan ang tanggalin. Ganun. Pwedeng isa. Pero pagkakabit niyan, ganun din. Hindi pwedeng magkabaliktad kayo ng kabit. Kasi hindi siya papasok. Ayan, hindi niyan mapapress. Ayan o. Oo, kasi So, kasi meron siyang ano, marker dito. Pero pwede magkapalit-palit yan sir. Pwede magkapalit pa ito ng problema yan. Ayan. Tapos tingin lang, kailangan naka-clap. Kasi hindi pwedeng isa lang yung naka-clip ha, katulad nito. Ilan yung memory mo isa? Tutu lang yan. Tutu bali 12. Oh, so hindi pwedeng ganun. Tapos nakaganon, siguraduhin nyo na naka-lapat. Sige, try nyo, tanggalin. Para masanay kayo kasi. Yan. Para masanay kayo magtanggal, magkabit. Tingnan ko yung pagkabit nyo, naglalak yan automatic eh. Kabilaan. Yan, isa. Ano, yun. Naglalak, nakita nyo? Ganun lang. So, hindi naman gaano yan. Ito yung okay na, pala i-close ko muna. Yan lang naman yung mostly na meron tayo access pag board na, wala na. Hindi na natin yan sakop. Ito lahat part na to ng motherboard na. Oo. Bali, pag nagpalit tayo niyan, yung vendor na yung yung magpapalit sila. Kasi ayan, nakaganyan siya tapos gaganon na natin.
That's it. Close na siya. So dito, tignan nyo dito sa ano, meron to tinatawag na service tag ng mga server. Ayan. Nalalaman natin kung under warranty pa siya. Titingnan na natin online sa server, ano, warranty support. Tatype lang natin yung service tag, yun ang importante. Tsaka naka-inventory yan. Kung kayo sa IT, naka-invento lahat ng server ngayon, service tag. Alam nyo kung kailan na, no? So, wala kayong problema sa mga parts. Pag nasira yan, basta under warranty. Dito naman yung ano natin, RAID. RAID na ano, NAS, ito, mga hard drive. Ganito pagtanggal, ayan o. Pwede yung try. Ito, babalik. Tapos, so ito, pwede yung hilahin doon. Pag babalik, ayan na. Sige, try yung tanggalin and balik. Para maano kasi, ganyan yung gagawin nyo. Pag nag-work na kayo. Nakapartition yan, sir, per hard drive. O, katulad nun, hindi mabalik. Anong Ayaw problema? na balik Kasi, Makasama. kasi na lang po. Oo. Yan, di ba? Kaya iba yung meron kayo experience pagtanggal niyan. So, Ganun din sa power supply, no? Sa power supply niya, kapag faulty, Magkikita mo naman kasi meron siyang ano, indication. So now, ita-turn on na natin. Yung isa, sir, ilagay mo muna sa UPS. Oo. So, dito F12 or F11. Tingnan natin dito. So, bago natin i-try ito, isa-isa kayo ha, bago natin i-try, tingnan natin yung ano, i-configure natin itong rate ha. Kasi pag hindi nyo siya na-configure, hindi nyo ma-install, tingnan nyo muna yung ano nandun. Pwede mag-start dun sa reset setting, bang sir? Yung parang wala pang laman. Oo, doon tayo mag-install. Tapos yung mga... As in kayo yung mag-install, fresh. Kasi, pag hindi nyo na-configure yung hard drive nito, hindi siya gagana. Or, tingnan natin ha. So, yan na. Meron dito lalabas sa may right niya. Yes, sir. Ayan o, F11 system, F11 BIOS manager. So, F11 muna tayo. Tingnan, pakita ko sa inyo. Malagay ko, F11. So, F11 entering BIOS. So, nung pinindot ko, nakita nyo entering BIOS. Doon muna tayo, papakita ko sa inyo yung ano. Yun muna yung halimbawa, anong boot natin, ibuboot natin sa USB, meron tayong installer. Doon tayo pupunta sa BIOS. So, dito naman, Control R. Nakita niyo, pwede na natin press yung Control R. Kung gusto natin i-configure pag lumabas na yan, Control R. Pero hindi ko muna gagawin ngayon. Punta man tayo sa BIOS para makita natin yung BIOS. Kasi pag na-configure na natin tong hard drive, pupunta tayo talaga lagi ng BIOS para i-ayos na natin yung boot. Gagawa tayo ng installer ng Windows Server 2012 ha. Configure muna natin ito. Hintayin lang natin. Ito sa ano yan? Sa IP ng ano, access. So ayan na, sabi niya magbuboot ka ba sa normal or sa SATA optical drive? Meron kasi siya optical drive dito sa ibaba. Kung hindi nyo nakikita, meron siya optical. Hindi lang visible. Nakatago. So hard drive 3. So far wala pa tayong nagawa, di ba? Wala pa tayong USB kaya hindi lumalabas yung USB. If may USB tayo, makikita natin yung USB yan. So ganito. Ang gagawin muna natin, so nakita nyo na ito yung BIOS. So exit muna ako. So wala tayong magagawa dyan. Pupunta tayo sa RAID naman. Sa RAID naman tayo pupunta. Anong gagawin natin sa RAID? Configure natin to. Great, sir. Great. Itong hard drive niya. Kasi may RAID controller to para ma-access to. So dito, ang pipindutin natin is Control R muna. Kasi ang gagawin natin, so hindi na tayo pupunta muna ng BIOS, Control R, ayusin natin. So isa-isa tayo, Control R. Tingnan nyo to, ito yung procedure para pag kayo na nandun, same lang server gagawin nyo. Ganito rin yung procedure. Hintayin natin lumabas nyo. Tapos yung Control R para makita nyo. So, Control R na, Control R. Okay na yan. Pag na-press nyo na yan, Control, tapos R, ginaganon ko lang. Wait lang tayo. Bubukas niya sa RAID yan. So, ito yung procedure na gagawin nyo bago maayos.
So, ito na. Kung tayo. Pwede, di ba? Pwede. Tayo. So, yan na. Hintayin lang natin yan. Ayan, ayan eh. Ano yun eh. Ito yung gagawin nyo ha. Pumunta na tayo sa ring. Kung mapapansin nyo, ayan yung physical disc niya. Ayan. Ilang physical disc dapat makita natin dyan. So, ito. Nakalagay physical disc 6 dun sa dulo. Virtual disc 1, physical disc C. So, ito, wala pa na ano. Nakalagay ito, no? Nakita niyo sa dulo, this group. So, ang gagawin natin dito is i-erase natin. Ang pag-erase lang is F2, ha? So, unang i-erase natin itong group 0. Erase. F2 lang ang pwede natin gamitin. Ayun, delete this group. So, yun. And then, yes. So, yun na. Ayan lahat ng hard drive. Pwede natin gamitin lahat yan. Gagawa na tayo ngayon ng set ng group. Pwedeng isang group para sa data, isang group para sa operating system. Sabihin natin, itong dalawang group na to pang operating system. Gawa muna tayo ng dito sa first, walang configuration. Gagawa tayo F2. So F2 yung sinabi ko. Create VD, virtual disk. Enter. Sabi niya, ano yung gusto mong hard drive na gamitin? So far ngayon ang gusto kong gamitin ito. So ikaw tayo na mag-a-assign sir kung anong... Oo, pwedeng gamitin mo lahat. As of now, sa demo naman natin dito, ayan. Ay, ito, tingnan yung ginagawa ko spacebar yung pagpili ko. So, dalawang ginawa ko. And then, lalagyan ko ng tab ko lang, tab, name, lagi ko OS. Operating system ko niya rito. Pero mamaya tayo mag-install, isa-isa muna tayo gagawa nito. Then, okay. After nito, kailangan natin itong i-initialize pa. So, F2 ulit, try natin. Initialization, and then, yung arrow doon, and then start init, no. Fast init tayo para mabilis. Kasi abutin ng oras pag start niya normal. So, fast init. Ayan. So, 49 agad. Tingnan nyo ako. Then, done. So, dito naman, gagawa pa tayo ulit. Gagawa pa tayo ng itong natitira na 4, gagawin natin itong pang data. So, pupunta ulit tayo sa PERT. Sa controller niya. F2 lang. F2. And then, create new BD. Ganun lang din. And then, piliin na natin down. So, pili, spacebar, pili, spacebar, spacebar, spacebar. And then, tab. Lalagyan ko ng BD name. Yan. Data naman to. Pang data kunyari. Data. So, sa data sa server. Ayan. Tab, tab. Hanggang sa okay. Enter. Then, okay. So, next na anong next gagawin ko? Next step. Initiate ulit sir. Ayan, initialization para siya. F2 lang lagi F2 lang ang pwede nyo gawin. Pwede natin i-delete. Sa F2 kasi, F2 lang lagi yung gagamitin nyo. And then, forward, pwedeng enter or yung right.